mga ka-legit Davercads, Andres Mulak nilinaw ang ilan sa mga issue na tila baga nag-backout siya bilang isa sa mga host ng TVJ or ng EAT sa TV5. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Yes, of course, bago nga tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercads po natin na lagi nag-aabang at nakantabay sa ating mga videos. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay at palagi ang panonood dito po sa ating channel. And this time, ito nga pag-usapan natin ito, no, dahil talaga namang naging or kaabang-abang nga ang pagpasok nitong si Mr. Atasha Mulak sa mundo ng showbiz dahil na rin po sa napakagandang imahe nito at of course syempre po ang napili niyang unang work or unang trabaho na kanyang pinasok sa showbiz ay ang tinatawag na pag-host nga dito sa TVJ. So alam naman natin na ganun katindi kapag ikaw ay napasok po ay napabilang bilang isa sa mga legit Davercads or isa sa mga parte ng noontime show na ito, imposibleng lalabas ka ng showbiz or lalabas ka ng EAT or imposibleng hindi ka makikilala dito po sa Philippine showbiz industry. So, pinasalamatan ni Miss Atasha Mulak ang napakatamis at napakagandang pagtanggap sa kanya, hindi lang na mga legit Davercads sa studio, maging na mga sumusuporta sa kanya. So, kalaunan nga sa kanya mga Facebook and or social media platform ay talaga namang namangha siya dahil talagang bumaha po at dumami ang kanyang mga followers. At kaya naman talagang makikita natin na lahat po ng mga proyekto ngayon, even yung mga old videos and photos po ni Miss Atasha Mulak ay kalat na ngayon sa lahat ng social media platform. It only means na talagang unti-unti na po na umaalagwa ito pong career at yung pagkakakilanlan nga ni Miss Atasha Mulak. Kamakailan lang or kahapon sa kanyang kaarawan is first time niya pong naranasan na maging isa sa mga muse, no, sa PBA opening. Pinakita po siya, very stunning po ito pong si Miss Atasha Mulak. Dahilan na rin para pag-usapan siya dahil very fresh at yung kanya pong pananamit kahapon talagang masasabi mong dalagang Pilipina, yeah. So dahil po dito, inaasahan din po ng lahat na isa sa mga inaantay natin, yung kanyang appearance, no? Yung si Mr. Andres Mulak. Pero meron po mga news na nagkalat ngayon sa online na parang itong si Andres Mulak di umano ay hindi pa sure na pumasok sa showbiz. Pero meron siyang isang interview dito po sa PEP at sinabi niya na kung may offer man sa kanya sa showbiz. Panoorin natin ito. Si Atasha entered showbiz na. Tatanong kami lahat, ikaw, when ka naman? Ako. The possibilities or the options. And that's it. That's all I can say. Sabi niya kasi si Atasha talaga siya yung nagsabi sa kanila na she wants to enter showbiz. So ikaw ba darating yung day na biglang sasabihin mo rin sa parents mo na you want to enter na din? We'll see if the opportunity is there, like why not then, diba? Pero still waiting on what my parents have to say. Ayon po sa isang news online, Andres di pa sure sa showbiz. It was right last November 6, 2023, 12 a.m. So sabi po ng news, kahapon ng birthday ng kambal ni Aga Mulak and Charlene Gonzalez na sina Atasha and Andres Mulak. Pero working birthday for Atasha dahil nag-muse siya sa PBA for TNT. Anyway, tuloy na tuloy ang karir ni Atasha sa lahat ay impress sa husay niyang mag-host sa EAT. Very natural bukod sa magaling sumayaw at kumanta. Pero kung si Atasha ay all out na ang karir sa showbiz, si Andres ay nag-iisip pa. May natitira pang 1 year sa kolehiyo si Andres pero hindi na siya babalik sa Spain. Online na lang niya ito tatapusin. Ang maganda lang sa kanila, may mystery pa. Hindi gaanong active sa social media na mas advisable kesa ibang celebrity. Hindi na kailangan ng introduction ni na Andres at Atasha dahil sa pagiging showbiz royalty nila.
So, hindi po totoo na nag-back out siya, no? Hindi totoo na ayaw niya sa TVJ. Kung hindi, meron pa po kasi siyang 1 taon na tinatapos sa pag-aaral. Maaaring ito ay may kinalaman dun sa course na kanyang kinuha kasi mas maaga po na nakatapos si Miss Atasha Mulak. So, hintay na lang natin, no? Yung kanila pong, kanilang pag-enter sa showbiz. So, narito naman ang ilan sa mga kaganapan sa kahapong ganap ni Miss Atasha Mulak sa PBA as one of the muse at TNT basketball team. Let's watch this video. I feel very grateful and I'm actually very excited because today's my birthday and it's honestly one of the best ways to celebrate it. And I'm really looking forward to it. Diyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula sa ating pong mga legit viewers and subscribers po natin. No? Unahin po natin ang komento na nagmula pa kay Ma'am or Mr. Romiciano Mogol. Totoo po ba yan? Kung totoo yan, salamat at nakuha na ng TVJ. Mabuti at tumahimik niya na yan si Garduque sa kasinungalingan. Saka yung IPO, bakit pinapatagal pa nila yung finals na ni Master Henyo? Bakit di pa sila maglabas ng resulta? Ang tagal na nun ha. True. Alam niyo naman po dito sa Pinas, diba? Not unless na talagang ewan lang ha. Ang hirap naman kasi alam naman natin kung gaano kabagal ang justice dito sa Pilipinas. Ang pinagtataka natin, yung iba po, napakabilis sila mag-decide. Pero pagdating sa case na ito, hanggang sa ngayon, almost ilang buwan na ang nakakalipas. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayo nakikita any resulta or any, talaga masasabi natin na nanggaling mismo dito po sa IPO. Tapos, inaantay na rin
Sabi 60 days daw, baka mamaya may extension na naman yan, baka umabot pa next year, ano? So yun po yung ilan sa mga agony, pero kagandahan lang, habang nag-aantay ang TBJ, kumikita sila dun sa title na meron sila. Sabi naman ni Net Balilin, hanggat dyan pa ang buhay pa ang TBJ, ay di titigil ang TBJ sa pagbibigay ng saya at pagbibigay ng pag-asa sa maraming mga tao. True legend naman yan. Totoo naman po yan. Yun naman po talaga ang kanilang purpose, 'di ba? At kailangan lang talaga nilang makuha yung tinatawag na hustisya na nararapat para sa kanila. Sabi naman ni Sunny Lawrence, I don't expect that much. Alam naman natin kung anong justice system meron tayo. Prayers and God intervention for and in favor of TBJ. Pero kung batas natin, hindi na ako umaasa. Ay, true naman. Totoo po yan. Talagang, kumbaga kung sinimulan ang kaso na nagbubuntis pa lang isang babae, baka nanganak na at nag-birthday na, hindi pa rin po nalulutas ang isang problema dito, yung justice system natin. So anyways, maraming salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin. At kung hindi pa po kayo nakapag-like, nag-share at mag-subscribe, i-follow nyo na rin po ang aking Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!